I have these two lavender type of perfume from Chanel Lace Exclusive. So, let's review. Bago tayo mag-start, yung nasa face ko is itong Aquasurance na Compact Foundation and yung lipstick ko is itong Rimmel na Lip Liner na Lasting Finish 760 90s Nude. So, ginawa ko siyang lipstick and nilagyan ko lang nitong Fenty Beauty na Diamond Milk na lip gloss. So, gaya na sinabi ko dun sa intro, I have these two Chanel na Lace Exclusive na actually, nung ginagawa ko yung notes ko, nung tinest ko sila, nahirapan din ako. Kasi parehas silang parang lavender type na klase ng pabango, but I like them both. So, I have this Chanel na jersey. Ito yung malaking bottle. This is the 200 ml. And this is the Boy Chanel. And this is the 75 ml. Pakita ko lang sa inyo, I also have 200 ml of this. Kasi sabi ko nga sa inyo, Chanel baby ako, hindi lang halata, but I like the Chanel perfumes, okay? And yung Lace Exclusive, sabi ko nga, hindi naman lahat, but parang halos lahat. Gusto kong i-collect kasi kada amoy ko sa kanila, gustong-gusto ko sila, guys. Ang hindi ko lang gusto is yung box nila. Nung unang bili ko nito, a long time ago, I think before pa yata ako mabuntis, na-appreciate ko kasi kakaiba yung box. Ang ganda. But now, lalo na pagka meron ka ng 200 ml, nakakatakot siya, guys, kasi you have the tendency to hold it here. And mabigat yung bottle. So, mahuhulog siya. So, always remember lang na hawakan mo siya sa ilalim. Hindi safe yung box, sabihin na natin. Ba't ang ganda ng box? Okay. So, ilabas ko muna yung notes ko. Ulitin ko, guys, nahirapan ako dito, And, tignan natin kung meron akong maamoy today. Dito sa bottle, hindi ko na siya i-spray na hindi ko naamoy nung winner test ko to and wala siya dito sa notes ko. And, possible na pagka lumabas to sa monthly favorites ko or sa ibang times na gagamitin ko silang dalawa in the future, possible na maging iba yung experience ko sa kanila kasi nung wini-wear test ko nga, medyo nahirapan talaga ako kasi totoo, medyo hawig sila but at the same time hindi. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto ko silang dalawa. Okay? Mag-start muna tayo dito sa Boy Chanel. Hindi ko na rin ilalagay yung story behind the names. Okay, kayo nang bahalang mag-google like itong Boy Chanel. Interesting yung story nito, bakit pinangalanan siyang boy. So, sa initial na spray, amoy lalaki na may pagka-powdery. Amoy manong or mama. Yung amoy ng aftershave or barbershop. Pero pag sumipa yung pagka-powdery, amoy bata naman siya na may pulbo. Ang weird nito, guys. Pero mabango siya, okay? May slight sweetness din akong naaamoy. Very Chanel yung amoy nito, as in alam mo agad na Chanel na perfume siya pag naamoy mo siya. Amoy Chanel talaga siya, promise. After 1 minute, lalakas yung powdery na note, as in very powdery na siya, na para na siyang Chanel No. 5 o Premier or Chanel No. 5 na low. Parang pinaghalo nung dalawa. Kasi powdery na may slight citrus na siya after a minute. Ang dry ng powder niya na pwedeng mag-amoy matured, pero pwede ding mag-amoy baby na napulbuhan. Ang kulit, diba? This perfume, the scent, makes me think of a mom and her son na baby boy. Not because boy yung name niya. Ulitin ko, i-google ninyo yung story, why boy yung name niya. Hindi siya little baby boy yung story nito. Okay. So parang, yun nga, naiisip ko yung mom and a baby boy sa amoy nito na magkasama sila. Amoy mo yung powdery perfume or makeup nung mom, but at the same time, amoy mo din yung baby powder nung anak. Parang yung naghalo-halo yung amoy nilang dalawa habang magkasama sila. So, after 5 minutes, may papasok na soapy na note. Magnetized pala to, guys, kung hindi ko na-mention, okay? Ang ganda ng bottle nitong Lace Exclusive, Parang biglang yung baby boy, binata na siya. After 5 minutes, bilis lumaki. Mabilis talaga silang lumaki, guys. Tapos, ito yung gamit niya na pabango. Ang linis na powdery and hindi na niya kasama yung mom niya. Dito sa next picture, pagka after 5 minutes, pag naamoy mo siya, just picture it lang, guys, no? Pwedeng nasa bahay lang si mommy, okay? Naiwan siya.
pero naka-instill naman sa kanya yung scent ng mom niya. Ang galing guys, ang galing. Medyo ang lalim ng amoy nito sa akin. Maya-maya magiging soft and relaxing na powdery scent na siya. Habang tumatagal, nagiging sweet powdery siya, pero andun pa din yung clean, soapy na note. Lalabas na din yung woody na note. This perfume is very powdery. Actually, pag nagbabasa ako ng ibang mga review nitong Boy Chanel, straight up ang sinasabi nila powdery siya. Powdery talaga siya. Dry powder yung naaamoy ko sa kanya. Sniff and test before buying. I like it kasi sabi ko nga I love Chanel perfumes but I won't recommend it as a blind buy. Unisex siya na pabango. So sa website, sabi din naman for men and women siya. Sa akin, masculine leaning siya. High school pataas na lalaki bagay, pero sa babae, sa mas matured siya bagay. Parang mga 35 pataas but syempre itest muna ninyo kasi baka iba naman yung maging experience ninyo dito sa pabango. Actually, a boyish or yung tomboy bagay to guys. Kasi nung in-spray ko siya, parang feeling ko, okay, may pagka parang boyish yung dating niya. Lalo na pag medyo tumagal na sa skin. Para siyang masculine na cologne na nalagyan ng powder. So, eto yung experience ko. Ngayon ha, dito sa Boy Chanel, abangan ninyo pagka ginamit ko siya ulit. Baka may iba akong experience sa kanya, iba yung maging description ko sa kanya. But at that time, nung tinest ko siya sa skin ko, yan yung experience ko sa kanya. Now, dito naman tayo sa jersey. Actually, straight up, eto naman sa unang amoy, dito sa bottle, lavender agad yung maaamoy mo. Whereas, etong boy, powdery agad yung maaamoy mo. So, dun pa lang medyo may slight difference na sila, no? So, sa initial na spray, relaxing na lavender yung maaamoy mo sa kanya. After 5 minutes, may lalabas na citrus na note na magiging kaamoy na siya ni Lush Fresh Ass. Sa skin ko to guys ha, okay? Nakakainis lang kasi ang mahal nito. Tapos kaamoy lang siya ni Lush na Fresh Ass. Well, at least, diba, after 5 minutes lang. Pero bawi lang naman kasi medyo mas malakas to and mas tumatagal naman siya compared dun sa Lush. I don't know why, kasi walang pine na note ito, pero may naamoy ako sa kanyang parang pine na note. Nakakainis lang kasi ang mahal nito guys, okay? Yung Lush medyo mas mura, but medyo bawi naman kasi after 5 minutes lang naman yon, and at the same time, mas malakas naman to and mas tumatagal siya sa skin, okay? I don't know why, may naamoy akong parang pine na note sa kanya, kasi may ganong dating si Fresh Ass. Siguro si lavender yun, kasi si lavender minsan parang meron siyang dating something minty, malamig. May ganong dating sa akin minsan si lavender. I don't know kung minsan lang yon sa inyo. Basta meron siyang ganong dating sa akin yung lavender na note. Wala kasing pine na note itong jersey. Hindi ko alam bakit medyo amoy siyang Fresh Ass ni Lush. Aromatic green ang amoy ni Fresh Ass, and this one naman is supposed to be a floral woody musk. Okay, straight up lavender yung naamoy ko sa kanya. Slightly powdery dito sa bottle, pero floral. So, maya-maya lalabas yung soapy na note. Clean and relaxing scent na siya. People say this smells like makeup, but I don't smell that. Amoy soapy lavender na may citrus lang siya sa akin. Actually, ngayon, habang inaamoy ko tong bote, ang naiisip ko, yung mga French brands na mga bar ng soap na lavender, ganun yung dating niya. May konting sweetness, pero lamang yung parang herbal na parang pine or sage na green. Clean siya na note, okay? Sa website, this is also for women, but I find it masculine also. Ang simple ng amoy, so pwede siya as easy reach perfume. This is nice, pero pwede siyang pagkamalan na ibang brand na perfume. Hindi siya Chanel na Chanel. Actually, pag amoy mo sa kanya, hindi mo isipin agad na, Chanel yung pabango mo. Unlike ni Boy Chanel, talagang amoy Chanel siya. I hope naintindihan ninyo yung ibig ko sabihin. Kung meron kayo nitong dalawang bottle na to, mag-comment nga kayo below if agree kayo sa akin. Hindi kasi siya yung, sabi ko nga, straightforward na alam mong Chanel. Para siyang fresh cologne lang na lalaki na may pagka-clean bedsheets ng expensive na hotel, itong jersey. Tapos nasa malamig na lugar ka na mahamog, na amoy mo yung pine trees. Alam ko iniisip ninyo nung dinescribe ko yung parang mahamog, tapos pine trees. Baguio.
Ganun yung experience ko sa Baguio. Well, at least nung bata pa ako, no, I haven't been there for a long time and medyo mas marami ng tao ngayon and medyo mas polluted na yata yung Baguio nowadays. But my experience of Baguio is that. Yan yung memory ko. So, sa lalaki, high school pataas pwede. Sa babae, sniff and test muna. Pero kung bet ninyo ito, sa babae, pang college pataas naman siya. Marerecommend ko sa babae, okay? Sa kanilang dalawa, mas gusto ko si boy. Although today, nung inaamoy ko tong si Jersey, mas gusto ko naman si Jersey. Pero sige, stick tayo dito sa notes ko. May reason to kung bakit. So sa kanilang dalawa, mas gusto ko si boy. Although, yung initial na scent ni boy, hindi ko gusto kasi nga amoy aftershave, amoy parang barbershop. Yung dry down kasi nito ni boy, Chanel, ang ganda. Ang classy. Very Chanel. Si Jersey din naman, pag nagtagal, gaganda din naman yung blend niya. Mas medyo tatamis pa si Jersey and mas may lalabas na slight powderiness but not as powdery as boy. Ayun nga lang, between these two, kung itong dalawa lang yung pabango ko, I think mas mabilis kong mauubos itong si Jersey kasi mas pang everyday type siya na pabango. Both can be used naman as an everyday scent pero parang mas madali talaga siya. To me, mas simple, clean, easy reach siya. Unlike etong si Boy Chanel. And some might probably say na pag meron na kayo ni Chanel No. 5 na o Premier or Low, you don't need this. Pero to me, hindi ko pa kasi sila napagtabi pero medyo magkaamoy kasi sila sa after ilang, sabihin na natin sa middle note. Nahihirapan ako mag-decide guys, sabi ko nga sa inyo, but siguro mas gagamitin ko, pwede pa tong magbago guys, ulitin ko ha. Siguro itong si Boy Chanel, tsaka si Low, pwede kong gamitin for everyday. Si O Premier, mas parang sabihin na natin lunch dates, weekend, nalakad, medyo mas special ng konti. Pero syempre, dahil mahirap tong hanapin, wala pa tayong lace exclusive dito sa Philippines, and medyo mas mahal siya, I can see why some people would probably use this naman as parang special naman na lakad. Gets ninyo ibig ko sabihin kasi depende sa availability, no? But to me, because I have a bottle, I could use this every day. They both smell soapy, clean, and relaxing. Powdery sweet na slightly woody lang si Boy and mas classy, sabi ko nga sa inyo. I guess kasi si Boy mas bagay sa age ko medyo sabihin na natin mas mature siya ng konti. But then again, meron siyang dating na amoy baby, powder talaga. Ang weird nito ni Boy. While si Jersey naman, may pagka-herbal, powdery sweet na parang mas baby powder sa dry down. Sa dry down naman siya, mas parang amoy baby powder. Diba? Kaya ako nahirapan guys. Kasi dry, powdery itong si Boy. Pero pagdating sa dry down, kasi parang fresh naman siya, no? Biglang mas baby powder naman siya sa dry down. Kaya ang hirap guys. So, sabihin na natin mas madaling gamitin si Jersey. Pero kung may lush, fresh ass na kayo, ubusin nyo muna yon kasi nga kaamoy siya ni Jersey. Mas maganda pa rin naman to guys. Medyo mas mahina yon. Mas parang amoy ko kasi yung parang something calamansi doon. Scent memory guys sa fresh ass. Dito, hindi naman ganun na ganun. Mas malakas yung pine na note naman nito. So, mas maganda naman siya. Hindi ko naman sinisiraan yung lush. But kung meron na kayo nun, wag na muna kayo magmadaling bumili nito kasi ang mahal nito. Ubusin nyo muna yon and save this or mag-ipon muna kayo pambili nito. But pag nagkaroon na kayo nito, baka hindi nyo napansinin yung fresh ass or pwede nyo gamitin si fresh ass for everyday kung gusto nyo itong gamitin na signature na scent. And then, I'll save the Jersey for medyo mas special occasions. But kasi para sa akin, mas parang pang everyday na amoy kasi to si Jersey compared kay Boy. Comparing it to Boy ha, okay? Plus, mas powdery to sa dry down itong si Jersey compared kay fresh ass. Ayan na guys, di ba? Ramdam ninyo, nahirapan ako, pero ang ganda nilang dalawa. Ire-recommend ko ba na pagka meron na kayo ng Jersey, hindi nyo na kailangan bumili ng Boy or vice versa? Okay. Kung medyo mas mature kayo, 35 pataas, tumalon na kayo dito sa Boy. Pero, kung meron na kayo nung Premier na Chanel No. 5, unahin nyo na si Jersey. Gets ninyo? Kung medyo mas bata-bata naman kayo, mga 25 pataas, lalo sa lalaki, unahin nyo tong Jersey. Kasi mas madali siyang gamitin talaga. Mas madali siyang gamitin. And parang fresh, everyday scent siya. Ayun nga lang, may pagka-slight masculine siya. But, a man and woman could wear this. Okay? Kung sa mag-asawa, sabi ko nga masculine si Boy, no? Pero mas nakikita ko sa babae si Boy kasi yung lakas nung pagka-powdery niya and mas parang sa lalaki ko naman marerecommend si Jersey. Ang gulo guys!
try nyo both. Okay? Doon na lang. So, ayan na yung review and comparison ko nitong Boy and Jersey Chanel from Lace Exclusive. Naguluhan ba kayo? Mag-comment nga kayo below. Meron ba kayo nitong bottles na to? Ano yung experience nyo sa kanila? Thank you for watching and see you on my next video. Bye!